Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ito po ang inyong lingkod ng Preacher Lester Yabut kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At muling bumabati sa inyo ng isang magandang hapon at nag-aanyaya pong muli na samahan kami sa isang oras na tayo po ay makakapanalangin sama-sama at makakarinig din po ng salita ng Panginoon. Bago po ang lahat ay nais kong humingi po ng pamanhin sapagkat last week ay na-miss po natin magministeryo sapagkat nagkaroon po kasi ng conflict sa aking trabaho. Pero gayon pa man, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy at muli kami nagpasalamat sapagkat kayo po ay patuloy naming nakakasama. Ayan po, at bago po tayo magsimula, ay patiin po muna natin ang mga nakakasama na rin natin online. Magandang hapon po kay Ma'am Joyce Digan, kay Ate Beth Akong, good afternoon. Kay Sister Helen Ortiz Paras, magandang hapon po. Maging kay Nanay Elvie Rivas. Sister Nika de Guzman Belen, good afternoon. Kay Nanay Susan Jose, magandang hapon po. And then good afternoon po kay Tita Edith Santos. And then kay Patricia Yabut, ang aking kapatid. At kay Melba Hernandez, magandang hapon po. Kay Tita Annette Guevara Kiben, magandang hapon din po. Kay Ma'am Baby Villamiel, good afternoon. At parang nagkakaroon ng problema yung video natin sa live. Parang robot. Ayan po, at pag-pray po natin ng ating gamit. Magandang hapon din po kay Sister Carmelita Belen, kay Sister Baby Aya, good afternoon po. Ayan po muna ang ating mga nakakasama. At tayo po ay magsimula na sa ating gawain sa pamamagitan po ng panalangin. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, salamat po Panginoon at ang aming pagpupuri ay inaalay namin sa inyo sapagkat makalipas ng isang linggo na patuloy ang pagbagyo, pag-ulan, nananatili po kaming nandito Panginoon. At karapat dapat lamang po na kami ay sumamba at magpuri sa inyong harapan, sa inyong biyaya at kahabagan na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat po muli sa oras na ito na inyo pong ibinigay upang kami po ay sama-sama makapanalangin, sama-sama po na makapagsalita at makapag-aral ng inyong salita. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Pagpadalangin ko, pagpalain yung bawat isa na nakikinig at makikinig pa at patuloy nyo kami Panginoong gabayan. Maraming salamat. Ito ang panalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Magandang hapon din kay Brother Nick Anthony Destor Cassia. Good afternoon. Ayan. Sige po, tayo po ay magsimula na sa pamamagitan ng pagbati po ng ating mga kaibigan, mga kapatiran po na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Simulan po natin mula September 4, si Riel Formelosa. September 5 naman po ang aking kapatid, si Tamara Nadunsa. And then September 6 ay nagdiwang ng kanyang kaarawan, sina Cecilia Tiangco, Pastor Alfredo Silaw, ang Sister Denise Paraiso. September 7 ay sina Sister Tessie Prieto, ang sina Ryan Mercalessia at ang kanya pong anak na si Zion Mercalessia. September 8 naman po ay nagdiwag ng kanyang kaarawan ang Brother Robert Soriano. September 9 ang Pastor Salvador Nava.
And then ngayong araw pong ito, batiin po natin ng maligayang kaarawan sina Maribel Vergara at ang preacher Renato Orhino. Ayan, happy birthday po. And then bukas, September 11, ang Pastor Greg Peralta. And then September 13, magdiriwang po ng kanilang kaarawan sina Shilet Catanyag, Pastor Felix Del Rosario at si Pastor Cesar Lazaro. September 14, ang Sister Kisia Loyola. And then September 15, Ma'am Mayrel Nicor at Pastor Ricky Quaterno. And then September 16 naman po ay sina Pastor Noli David at ang Brother BJ Villamiel. Advance happy birthday sa lahat po ng ating nabanggit. Batiin din po natin ang mga nagdiwang ng kanilang wedding anniversary, September 8, Pastor Joe and Sister Mayrel Nicor. At sa September 14 naman po ang Pastor John and Ma'am Rose Palye. Batiin din po natin ang Bishop Fernando de Vega. Nagdiwang po siya ng kanyang spiritual birthday noong September 7. Dadako po tayo sa ating mga praises po. Ang inyong lingkod po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sapagkat bagamat nagkaroon kami ng restructuring sa aming kumpanya kung saan po mayroong mga empleyado na naapektuhan, ay nananatili pa rin po ako na may trabaho at papasalamat ako sa Panginoon sapagkat ako po ay nakakapag-provide po sa aking pamilya. At praises din po from Sister Carmelita sa pag-iingat at paggabay po sa kanilang pagtitinda, sa kanilang pagde-deliver at paglalako. At salamat po sa mga buyer at mga tangkilik sa kanilang mga produkto. At nagpapasalamat din po siya sa sakit po ng Sister Venus na mild lang po ang nakita sa ultrasound. And from Sister Venus din naman po, papuri sa blessings araw-araw sa natapos po nilang PowerPoint presentation. At dahil din na rin po naging mild lang ang kanyang resulta sa kanyang ultrasound result. Ayan po. Tayo po naman ay magpadama ng pakikiramay sa Basto family and MIBC Kawit for the passing of Era Basto on August 31, 2024. Ang Mabalot family for the passing of Emelita Almalel Losareto, ang mother po ni Gina Losareto Mabalot. And then of course, let us also pray for Bishop Fernando de Vega and the Vega family for the passing of Inang Charing de Vega last September 3, 2024. Panalangin po natin na bigyan po sila ng kapayapaan, kaaliwan ng Panginoon sa panahon po ng pagdadalamhati. Bago po tayo magbanggit ng ilang sick brethren and loved ones, magandang hapon po kay Sister Agnes Destor Casiao. Ayan. At kay Nanay Lydia Inocencio, magandang hapon po. Ipanalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay at mga kapatiran na may sakit. Sama natin sa prayers ang Sister Carmelita Belen na bumaba po ang kanyang sugar. And then sa karamdaman ni Cristina De Noche, meron po siyang infection sa ovary na nawa po ay pagalingin ng Panginoon upang siya rin po ay magkaroon na ng anak. Sama rin po natin sa panalangin ang Ma'am Joyce Digan, meron po siyang gallstone at she will undergo medication hanggang September. Nawa ay makuha po ito sa gamutan upang hindi na po kailanganin na magkaroon ng surgery. Sama natin sa panalangin ang Sister Lynn Hapitana, meron po siyang abdominal pain. Maging si Sister Jaslyn Hapitana, meron pong stomach ache sapagkat ito po ay acidic. Sama rin po natin sa panalangin ang Nanay Elvie Rivas. Mula kay Nanay Elvie Rivas, si Pastor Virgilio Pansakala, meron po siyang sakit. At ang asawa po ng Brother BJ, si Sister Merithy Villamiel, meron po siyang COVID. At sama rin po natin sa panalangin si Tito Arlene de la Cruz. Meron po siyang pancreatitis. Currently nasa ICU po siya dahil nagkaroon po ng blood clot sa kanyang brain at kailangan po ng immediate surgery. Sama rin po natin sila sa panalangin. Ayan po. At sabi po dito kay from Nanay Lydia Inocencio, let us pray. Panalangin po natin siya. Meron po siyang vertigo. 10 days na po ito. Ayan po ay ating isama sa ating pananalangin mamaya po. Ayan po.
And then let us also pray for Sister Gracie Gasmundo. Siya po ay expecting, at panalangin po natin ng healthy maging ang kalusugan po ni Sister Gracie at ang kanyang pong baby. And then dadako po tayo sa ilang prayer request. Sama po natin sa panalangin ang of course ang kalooban ng Panginoon sa Orara family, sa kanilang life at sa kanilang ministry, especially po kay Preacher Jabez. Then from Sister Venus, panalangin natin na magkaroon na po siya ng maayos na resulta sa kanyang laboratory at maging negative lahat. Bigyan po siya ng wisdom, knowledge, and understanding sa kanya pong mga schoolworks. At panalangin din po niya ang spiritual growth po ng bawat members, na maalala po ang kanilang mga na surrender at commitment po noong nakaraang camp sa Panginoon. Ayan po, maganda po yan. And then sama rin natin sa panalangin from Sister Carmelita Belen ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, maayos na kalusugan sa kanyang pamilya, at patuloy po ang nabigaya ng Panginoon para sa spiritual growth, maging magkaroon ng pagpapala po sa kanilang business, ang financial na pangangailangan ng church building, ang ating mga kapatiran na patuloy na maging mainit sa paglilingkod sa Panginoon, kanila po mga financial needs. Sama rin sa panalangin ang laboratory ng Sister Venus, and then ang kanila po mga kapatid na abot po sila ng Panginoon sa kanilang pinagdadaanan. Sama natin sa panalangin ang ministries po ng church, ang mga fellowship din po na ginagawa ng bawat isa. And then sama natin sa panalangin ng aming pong kaibigan na si El Adrias, ang kanya pong job application, maging maayos po ang magkaroon po ng maayos na resulta. And then let us also pray na maging positibo po ang resulta ng kanilang hearing sa Meralco this Wednesday. Ano po? At sama rin po natin na maging favorable sa kanila po ang maging resulta. And then sama rin sa panalangin na po ang ating mga elders, senior citizens, ang Nanay Elvie Riva, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy, and Nanay Amihan Yabut. Sama natin sa panalangin ng Tatay Tony and Nanay Chideng Chua, Nanay Norma Castillo, ang Ma'am Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gismundo. Sama natin sa panalangin Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, ang Sister Helen Ortiz Paras, ang Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Fe Carpio, Nanay Getrude Severino, ang Ma'am Yoli Jacinto, and then sama rin po natin sa panalangin Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, ang Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, sina Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, si Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua. Let us also pray for James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Teacher Elite Ose, ang sina Nanay Leonarda Saren, Rosario Concepcion, Auntie Ninita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Epin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria. Sama rin natin sa prayers Tony and Letty Garvillas, Kuya Evan Chua, Kuya Raddy and Ate Beth Akong, sina Corazon Bernardo, Milagros Loquiao, Rowena Galdones at si Auring Borja. Ayan po, pati ang mga online services po natin, sama natin ipanalangin patuloy na pagpapala ng Panginoon at kanya pong mga provisions. Ayan po, at sige po, yan lang po muna ang ating banggitin, at mamaya po ay ipapanalangin po natin ng lahat ng nasa ating listahan. Magandang hapon po kay Ma'am Esther Orhino, good afternoon, at happy birthday po kay Preacher Nato. And then si Teacher Elite Jose, good afternoon po. Nanay Amihan Sara Yagbut, magandang hapon po. And then ayan po, from Ma'am Baby, sama po natin, sama natin si Tita Arlene de la Cruz. And then from Sister Baby Aya, sama natin sa panalangin ang transaction at endeavors po ni Attorney Kent, at maging close deal na po on Friday sa biyaya ng Panginoon. Yan po, isama natin sa ating prayers mamaya po. Ayan po. Ayan, muli. At tayo sa ating pagpapatuloy.
ay kung meron po kayong mga prayer request, patuloy nyo lamang pong i-comment sa ating live upang yan po ay maisama natin sa pananalangin natin mamaya. And then at this point po ay makakarinig din po tayo ng isang tanging bilang. Looking back, I can see your fingerprints upon my life, always seeking my best. There were times when your way would make no sense, but as you said, you have never left. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe. You are always only good. Looking in, I can see my frailty, my sin is great, and my strength is so small. Still you stay, and your mercy shelters me. You hold my hand, and you hear my call. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe. You are always only good. Looking up, I can see your sympathy. I doubt myself, but I'm sure of your love. Lavish grace was poured out at Calvary, securing me for our home above. You are always good. You are only good. You are always good to me. Though my eyes can't see, help my heart believe. You are always only good. You are always only good. Maraming po salamat sa tanging bilang na yan mula kay Brother Sam, Sister Shella, and Sister Milka. You are always good. Tama po, no? Kahit tayo may pagsubok, ang Panginoon nananatili pong mabuti sa atin. Bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po kay ay nawala po dito. Nag-research yata. Kay
Ate Bing Kuyag. Tama po ba? And then, ayan. Ayan, magandang hapon po. Tingnan ko lang po ano nangyari sa ating live. Ayan. Ayan, okay. Tayo po ay magpatuloy na at tayo po ay mag-aral panandali ng salita ng Panginoon. If you have your Bibles with you, please turn it to the book of Matthew. Yan po ang first book of the New Testament. Ang magiging main text po natin for today ay sa chapter 18. Matthew 18. Ayan. Matthew 18, 11 to 14 ang ating pong main text. Matthew 18, 11 to 14. Tayo po'y sabay-sabay na magbasa. The Bible reads, "For the Son of Man is come to save that which was lost. How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the 99, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish." Tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong salita na magsisilbi pong wisdom para sa amin, na magsisilbi pong gabay sa aming mga buhay, magsisilbi pong kaliwanagan sa aming spiritual na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng naririto na nakikinig at makikinig pa, Panginoon. Ang dalangin ko, bigyan niyo po sila ng pusong nakikinig at desire po na ang matututunan po nila ngayon ay maisabuhay po nila. Ako po ang inyong lingkod, Panginoon, ay patuloy na nanalangin na itago sa inyong likuran, Panginoon. Ang sa banggiting ko mensahe ay manggaling po sa inyo, hindi po manggaling sa akin. Ang makita po ng bawat isa ay ang inyong kalawalhatian, ng inyong karunungan, Panginoon, at hindi po ang aking kakulangan, hindi po ang aking mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating pong title for this afternoon's devotion is Jesus Seeks the Lost. Jesus Seeks the Lost. At kung backread lang po tayo ng konti sa ating binasa na main verse upang makuha natin yung konteksto nito. Pag binasa po natin ito ay tungkol sa may tinatanong po ang mga disipulo ng ating Panginoon, sino daw po ang greatest in heaven? Sino ang pinakadakila sa langit? At ang ginawa po ng ating Panginoon ay tumawag ng isang bata. Ano po? Siguro familiar na kayo sa Bible story na to, no? Sabi dito na kung hindi daw tayo magiging katulad ng isang bata, ay hindi tayo makakarating sa langit. Na ang pinakadakila sa langit ay ang isa na magpapakumbaba tulad ng pagpapakumbaba ng isang bata. So, pagkatapos po nun, ang sinabi niya na kung sino man, no, if anyone offends the children, o kung in other words, kung sino man ang gumawa ng kasalanan laban sa mga bata o krimen laban sa mga bata, napakatindi po ng punishment para dito. Na ang sabi niya, mas mabuti pa na magpakahulog ka sa dagat at malunod ka na lang. Lunurin mo na lang ang sarili mo sa dagat. Para po doon sa verse 14, makita natin yung context kung bakit sinabi rito na even so it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Kasi yun po ang pinaka-context dito. Tungkol sa greatest in heaven, tinawag yung bata, nagbigay ng warning ang ating Panginoon Kristo na kung sino man ang gagawa ng mga bagay na kakasalanan laban sa mga bata ay matindi po ang punishment dahil hindi po kalooban ng Panginoon na may mapahamak na mga bata. Yan po At maganda rin po maitopic siguro natin yan sa ibang araw para sa devotion. Pero let us look at verse 11. Dito po tayo magfo-focus this afternoon and this is our main devotion. Sabi dito, the Son of Man is come to save that which was lost. Tapos nagbigay po siya ng example kung saan mayroong isang shepherd, meron siyang 100 tupa, nawala ang isa, iniwan niya yung 99 at hinanap po niya yung nawawala. Ayan po. Basahin po natin
Bago po tayo magpatuloy, sino po muna ba ang mga ligaw? Who is lost? Sino ba yung mga tao na hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo? Yan po ay makikita natin sa Old Testament sa Isaiah 53. At ang sabi po rito, Isaiah 53 verse 6, sabi dito, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Naalala ko meron tayong chorus song na ganito na all we like sheep have gone astray. Dito po pala kinuha yan sa Isaiah 53. At sabi po rito, kung ito inyo pong mapapansin, sabi dito, all we, lahat po tayo, no, ay para daw tayo mga tupa na nawala. Remember yung example ng ating Panginoon, ano? Yung meron siyang 100 na sheep pero nawala yung isa. Pero sabi dito, lahat tayo ay parang tupang ligaw. Paano tayo naliligaw? Paano tayo naging lost? Pagka tayo po ay ginawa natin yung ating kagustuhan. Sabi rito, when we go our own way. Pag tayo ay lumihis sa daan na matuwid at ginawa natin yung gusto natin. Kapag tayo po ay umalis sa daan ng ating Panginoon at tayo po ay nabulagan ng mundong ito na ang iniisip natin, hindi natin kailangan ng Panginoon. Doon po tayo nagiging ligaw. Diba? Nagkakaroon tayo ng parang misconception na hindi natin kailangan ng Panginoon. At yung kaisipan po na yon, doon nagsisimula ang lahat. No? Doon po tayo magsisimulang maligaw sa ating landas. Paano ito nangyayari? Ito po ay makikita natin sa 1 John. Ayan po, ito po ay sa New Testament. Bandang dulo na po ito. No? Sabi po sa 1 John 2:16, sabi po rito, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yan po ang ilan sa mga kadahilanan kung paano tayo naliligaw sa mundong ito. Sabi po rito, the lust of the flesh, no? Ang desire ng ating lupang pangangatawan, ang lust of the eyes, yung nakikita natin, na desire ng ating mga bagay na nakikita natin, and then yung pride of life. Marami po tayo, no, marami sa atin ngayon ang focus itong mga bagay na ito, no. Gusto natin yung mga bagay na masarap sa pakiramdam, that will make us feel good, no. Pero ang mahirap po kasi dito, too much of this will lead to sin, di ba? Even kahit yung pag-aabuso, minsan naaabuso na yung ating pangangatawan ano pong example nito? Halimbawa, bisyo. Alam nating masama sa katawan, di ba? Alam natin na hindi ito makakabuti. Ang dami na kasing mga clinical studies, marami ng mga truths, absolute truths na nagsasabi na may mga bagay na substances o kaya mga iniinom o kung ano man na nakakasama sa ating katawan. Pero pag tinignan, pag lumabas dito lang paglabas natin sa bahay namin, makikita mo, ginagawa nila yun. So bakit? Kasi merong lust of the flesh, sinasabi. Gusto natin yung mga bagay na nakikita natin. We desire to have things, no? At ito ay nagsisimula sa ating mga bata. Kaya tayo nagtatrabaho kasi gusto natin makabili tayo ng mga bagay na kailangan natin. Walang masama ron, di ba? It is necessary for life. Ano po ba yun? Pagkain, di ba? Tubig, tirahan. Kailangan natin ng damit. At paminsan-minsan, syempre, kailangan din natin ng kapahingahan. And then, usually, ang kapahingahan na yun, it involves money. At yun naman ay mga kailangan ng tao. Even Jesus, di ba? May mga pagkakataon na he needed to rest. Kasi bilang siya ay 100% tao rin. Tayo, kasama rin po yun. Ano? Hindi po yun parang, dahil ba may pinupuntahan ka, nagta-travel ka, yun ba ay layo ba yun? Hindi That is needed. Pero syempre, sabi nga natin, lahat ng sobra masama. No? Lahat ng sobra masama. Ang nagiging problema po dito, no, na kapag nag-work tayo, hindi dahil para mabili yung mga bagay na kailangan natin, pero gusto lang natin mabili yung mga bagay na gusto natin. Diba? Yung parang, ano nangyayari dyan? Ang nagiging focus mo, nawawala yung balance Ang nagiging focus mo, trabaho, nawawalan ka ng panahon sa Panginoon. You discard God.
'Di ba? Kahit sa isipan mo nawawala. 'Di ba? Kasi ang focus busy. 'Di ba? Bakit? Kasi gusto kong mag-travel sa ganito, gusto kong makapunta sa ganito, gusto kong bumili ng ganito. Bakit ba sa tingin natin isa sa pinaka-successful na economic structure ng mundo capitalism? Bakit? 'Di ba? Kasi ang target po nito ay yung tinatawag na greed of the people, yung pagiging kahaman. Marami kasi sa atin na pag hindi natin chinek yung sarili natin, baka mamaya nagiging gahaman na pala tayo. Gusto natin, makuha natin lahat. Kahit yung mga bagay na hindi naman para sa atin, kahit yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ano po? Yan po tinatawag na lust of the eyes. And then when the world gives you the desires of your flesh and eyes, pagka binigay ng mundo, kasi alalahanin po natin, di ba, inoffer nga ito ng Diablo sa ating Panginoong Kristo nung siya po ay tinutokso. Na ang kapalit ay sambahin siya, ibibigay lahat ng kapangyarihan, kayamanan ng mundo. Kaya magbigay, no? Kaya ang mundo kapag ibinigay yung desire ng iyong flesh at ibinigay ang desire ng ating eyes, dito na po papasok yung pride of life na sinasabi po rito. At nilililang ka ng pride of life na to. Bakit? Kasi iisipin mo lahat ng ito, nakamit ko dahil sa akin. Lahat ng ito ay nakamit ko dahil matalino ako. Lahat ng ito ay nakamit ko dahil magaling ako. Yan yung tinatawag na pride of life. Nakalimot tayo na hindi natin ito makakamit ng mga bagay na to kung meron mas successful sa atin na mga mananampalataya, kung meron man mga mayayaman sa ating mananampalataya, hindi naman masama yon. Nagiging masama kapag pumapasok na sa ating kaisipan na lahat ng ito ay dahil sa atin at hindi dahil sa ating Panginoon. Remember, God allows everything. Walang mga bagay sa mundo na hindi nangyayari na hindi niya inaalaw. And He allows it for a reason. Sana po, bilang mananampalataya, lagi nating iisipin, ano man na ma-achieve natin sa buhay, ito ay biyaya ng Panginoon. Not because of our strength, not because of us, but it is always because of the Lord. So, ang formula na to, di ba? Ito yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ito po yung sinasabi ng Biblia na daan palayo sa Panginoon. It is man's way of walking his ways. It is the path of man walking the path of idolatry. Instead na manatili siya sa Panginoon, kung siya po ay nakasumpong na sa Panginoon, siya po ay maliligaw ng landas. And that is how we become lost. Na imbis na tayo po ay lumalakad sa katwiran ng Panginoon, we do what we want, we do yung gusto natin at yung sa tingin natin ay tama, hindi yung sa tingin ng Diyos ay tama. So, ang nagiging nangyayari dito, ang nagiging following this formula, lust of the flesh, eyes, and the pride of life, ang nagiging Diyos po natin ay yung mga material na bagay instead na yung ating tunay na Panginoon. Sabi po sa Matthew 6:24, sabi po rito, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Sabi po dito ng ating Panginoon Kristo, He is confirming na hindi tayo pwedeng maglakad sa dalawang landas. Isa lang. Either we are walking in the path of the world or we are walking in the path of God. Pero kailangan nating i-admit kailangan nating aminin sa ating mga sarili na bilang tao, ang nature talaga natin, normal sa atin na magkaroon ng desire or lust of the flesh at magkaroon din tayo ng lust of the eyes. Alam niyo po, wala namang masama na ako bilang tatay, I do desire na ako makapag-provide sa aking pamilya para mabigyan ko sila ng komportableng buhay. Hindi naman masama po 'yun, actually, 'yun ang main na role ng isang tatay, Siya ang dapat na mag-provide sa kanyang pamilya. At marami po sa atin siguro bilang kung tayo po ay
matinong tatay, no? Hindi po halimaw ng tahanan yun. Haligi po ng tahanan. Correct lang po natin yung napapanood ko. Ang tatay po ay haligi ng tahanan. Bakit siya haligi? Kasi siya yung pundasyon para makasurvive yung pamilya dito sa mundo natin. Siya ang dapat na mag-provide, no? So, sabi nga din ng ating Biblia, kung hindi ka magtatrabaho, you should not eat. No? Kaya, hindi masama na mag-desire tayo ng mabubuting bagay para sa ating pamilya, para sa ating mahal sa buhay. Nagiging kasalanan lang po ito kapag ito na po ang ating itinataas na mas mataas pa po sa Diyos. Ano po? Kapag ka ang ating mga puso nagiging discontent kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, nagiging kasalanan na po. Kasi doon na pumapasok yung lust of the eyes. Halimbawa, gusto natin na magkaroon ng magandang bahay, wala pong masama ron, no? Pero may bahay ka, may silungan ka. Maging kontento ka, sabi ng Biblia, kung anong meron ka. Hindi naman sinasabi na huwag kang mangarap. Pero kung ibibigay ng Panginoon, kung manalangin tayo, ibibigay ng Panginoon, hindi po masama. No? Pero yung pagkaroon ka ng desire, diyan na po nagsisimula na, di ba? Minsan makakalimot tayo sa Panginoon. Sabi po sa Exodus 2:20 pala, Exodus 20 sa Old Testament po, second book of the Old Testament, kung babasahin po natin sa verse 1 to 6, sabi po rito, "And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, and out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments." Verse number 3 says it all, di ba? You shall have no other gods before me. Bakit? Sabi sa verse 5, because our God is a jealous God. Naalala ko yung Marcionism ba yan, na nauso nung mga nakarang buwan. Sasabi nila, ang Diyos daw ng Old Testament ay isang mapagribughuing Diyos. Tama naman, nakasulat naman dito At tama lang, kasi wala namang ibang tunay na Diyos kundi siya lang, no? Pero Brother Lester, this is a commandment for the Israelites Ito ay binigay kay Moses para sa mga Israelita sa Old Testament to. O sige, pero sa New Testament, alalahanin po natin, sabi ng ating Panginoon Kristo, that we cannot serve two masters. Kababasa lang po natin yan. Bakit? Kasi isa lang dapat At sabi dito, ang ibig sabihin dito, we should only serve one master, and it's either God or something else. And sabi dito sa Matthew 4:10, basahin po natin, "Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." Ulitin po natin, "Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." Meron po bang ibang Diyos na dapat na sambahin? Meron pa bang ibang Diyos na dapat na paglingkuran? Ang Old Testament po aligns with the New Testament. Pagdating po sa mga kautusan, may mga nabago lang po dyan sapagkat meron ng New Testament, New Covenant. Pero kung hindi po ito binago sa New Testament, it remains the same. It remains intact. Ibig sabihin, applicable pa rin po sa atin. And even this verse confirms it. Ang ating Panginoon sa Kristo sa kanila po nagsimula at siya na mismo nagsabi na ang Panginoong Diyos lang po natin ang ating sasambahin at paglilingkuran. So this is New Testament. This is the temptation of Jesus sa New Testament. At sinasabi niya rito, confirming that it is only God who we shall serve. Basahin po natin ang sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 22:37 to 38. Sabi po rito, "And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment." So, sabi, di ba? Kung sinabi dito, all your heart, all thy soul,
all thy mind. Wala nang hihigit pa dapat. At kung meron kang minamahal, no, na mas higit pa dito dahil hindi yun ang ating Panginoong Diyos, we are breaking the first great commandment. No? Pero brother Lester, normal na Kristiyano lang ako. Hindi naman, wala naman ako ministry. Hindi kumbaga parang ako ay ma-attend lang. Hindi man ako nagpipreach, hindi naman ako pastor. Bakit? Limitado ba ang paglingkod sa Panginoon? Sinasabi po sa atin, and this is rightly, no? Tama lang, kasi sinabi rin sa Bible, you shall not forsake, di ba? The assembling of the saints. Walang problema daw. Kaya Sunday, talagang we need to make sure, no, that we give time to the Lord. Pero pagkatapos ng Sunday, ano na po? Ano nang dapat gawin ng isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano po should worship the Lord every day. Not only on Sundays. Yun yung assembling. Yes, it's on Sunday. Pagka Wednesday, yan, assembling of the saints. But every Christian should praise and worship the Lord every day, anywhere, di ba? Anytime. Whenever, wherever. Sabi nga po ng ating Panginoon Jesucristo do sa babaeng Samaritano, kung inyo pong maaalala, the woman at the well, there will come a time, kasi doon sila po ay sumasamba sa Panginoon sa Jerusalem, sa templo. Pero sabi ng ating Panginoon Jesucristo, there will come a time, no, na you will praise God kahit saan. Because God is a spirit and we should worship Him in truth and in spirit. Kaya po wag natin ikahon ng Diyos na siya ay pwede lang sambahin sa bahay-sambahan. We are commanded to do that, yes. Pero what happens after nun? Paglabas natin ng simbahan, ano na? Pagdating ng Lunes, Martes, Huwebes, kung walang fellowship, kung walang prayer meeting, titigil din ba tayo sa pagsamba sa Panginoon? In fact, di ba nga, pagkagising pa lang ng isang Kristiyano, ang unang ginagawa niyan, pasasalamat, pagsamba sa Panginoon. Bakit? Gising pa niya tayo for that day. May buhay pa tayo. Doon lang, pagpapala na eh. No? So, that is loving God. No? Sa simula, di ba? Ganito naman yan eh. Ano natin, ang analogy naman dyan eh, sa isang mag-asawa o magsing-irog, no? Di ba? Nung halimbawa kami ni Ma'am Sheila, no? Konting sikreto, isisiwalat natin. Nung kami po ay hindi pa mag-asawa, kami po ay magkasintahan pa lang, o pagising mo, anong unang gagawin mo? Te-text ka, di ba? Good morning. O, pag bago ka matulog, good night. Di ba? So, siguro naman ginagawa niyo rin yan. Ganon din sa Panginoon. Di ba? Paggising mo, pray. Bago ka matulog, magpasalamat ka for the day. Diba? Pagkakain ka, magpasalamat ka sa biyaya. And that is acknowledging God. That is keeping God in your heart. That is keeping God on your mind. And that is how we put God above everything else. No? Laging may acknowledgement sa biyaya ng Panginoon. Laging kung may pagsubok, laging sa Panginoon ang takbuhan. Kung may pagpapala, sa Panginoon ang takbuhan. And that is how you build the relationship with God. No? Sabi nga sa Psalm 148, all creation praise God. Diba? So araw-araw yan, hindi naman sila nakakapunta sa church. No? Wala naman silang fellowship, wala silang gathering. Pero sabi ng Psalm 148, all creation worship and praise God. Kasi ang pagsamba natin sa Panginoon, ang pag-worship natin sa Panginoon, dapat nagmamanifest ito sa lahat ng iyong ginagawa from Monday to Sunday. No? Sabi nga whatever you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. And that is one way of worshiping God. No? And we are only speaking of one sin, medyo napahaba na po tayo. Isang kasalanan pa lang po ito. Ang sabi doon sa binasa natin sa Isaiah, di ba? All we like sheep has gone astray. We do our own ways. Ang pinag-aralan pa lang po natin dito, isang kasalanan pa lang. No, na ginagawa ng karamihan sa atin. No? And I think we agree na lahat naman tayo nagkakasala ng mas marami pa, hindi lang isa. Everyday kasama po ako diyan, no? Wala pong exempted dito. Lahat po tayo nagkakasala. Kahit hindi po tayo nagkakasala ng idolatry, kahit sinasabi natin na inuuna natin ng Panginoon, I know, and I know you will agree with me, meron pa tayong mga kasalanan na nagagawa. Kahit hindi yon, marami pa po. Dahil meron pa nga pong kasalanan ng pag hindi mo ginawa yung tama, yung dapat, kasalanan din po yon. Balik po tayo, Isaiah 59:2, sabi po rito,
Sa Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." And dito tayo naliligaw. Dito tayo nagiging ligaw. Dahil sa ating mga kasalanan, we are lost. Bakit? Hindi na tayo dinidinig ng Panginoon Dahil sa ating mga kasalanan, sabi dito, He has hid His face from you, and He will not hear. Kaya nga po, bilang mananampalataya, di ba, bago tayo manalangin, ano muna natin sasabihin? Patawarin tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Di ba? And that is how we are lost. Our sins separate us from God. Sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ito po ay katotohanan na hindi natin pwedeng i-deny. Lahat po tayo makasalanan, pwede nating i-deny, pwede tayong magpakitang tao, pwede nating iangat yung ating mga sarili, sabihin natin, wala akong kasalanan, wala akong ginagawang masama. Sa standard siguro natin, ganun. Pero sa standard ng Panginoon, alam natin, we all have come short. And because the wages of sin is death, hindi lamang physical death, pero lahat po tayo papunta sa second death, ang spiritual death, na kung saan tayo patungong impyerno, no? Yan po ay kabayaran ng kasalanan natin. We have sinned against an eternal God, kaya ang ating punishment ay eternal din. Pero purihin po ang Panginoon na ang ating Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay pumunta po dito sa lupa para hanapin tayo, to seek us, to seek the lost, to seek the sinners. Lahat po ng mga tao na we have come short and fallen short of the glory of God, na tayo magkaroon tayo ng pagkakataon, magkaroon tayo ng hope na tayo ay makaligtas mula sa dagat-dagatang apoy, no? Ang kailangan lang po natin gawin ay kunin at tanggapin ang regalong ito, the gift of salvation na ino-offer ng ating Panginoon. Ano po ito? It is to believe in the Lord Jesus Christ, na siya po ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, siya po ay nabuhay ng walang kasalanan sa lupa, siya po ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw nabuhay na mag-uli. Para saan po? Sapagkat inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan, upang tayo naman sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, yun po ang magiging kabayaran at magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Meron po ba tayong dapat gawin para makuha natin to? Dapat ba tayong gumawa ng mabuti para maligtas? Hindi po. Ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya nga by the grace of God, di ba? Tayo ay may kaligtasan. Pero pag tinanggap niyo po ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, nagtiwala kayo sa kanyang ginawa sa lahat sa krus ng Kalbaryo, magkaroon tayo ng kaligtasan, then we are commanded to do good works. Hindi po tayo maliligtas na mabuting gawa, bagkus tayo po ay niligtas lamang ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo at sa pananampalataya at paniniwala po sa Kanya, na yun ay sapat na para sa ating kaligtasan. Tayo naman po ay inuutusan na ibalik ang pagmamahal na yun sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ayan. And that is the whole point of Jesus coming to this earth. Yun ang mission niya no? He seeks the lost, the sinners, the fallen, para ano? Magbigay ng good tidings, para magbigay ng good news na oo, lahat tayo dahil sa ating kasalanan papunta tayo sa impyerno, pero merong hope, no? Merong pag-asa ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pananampalataya sa kanya. May pag-asa tayo na tayo po ay maligtas mula sa impyerno. Pero ngayon wala nang ating Panginoon Kristo sa lupa. Siya po ay bumalik na sa langit. How can he seek the lost now na siya po ay nasa langit na? Ang sabi po niya, bago siya umakyat sa langit, inutos niya sa kanyang mga disipulo, go to the world and preach everything they have learned. Diba? Kaya kung kayo po ay sinend out ng church, kung kayo po ay soul winners, diba? Kung kayo ay seeking, kung baga kayo ay inutusan, meron kayo ang ministry nyo ay ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang pagbibigay ng good news, the gospel of Christ. You are seeking the lost on behalf of Jesus. Tayo rin po yun. Habang sa ginagawa po natin ito, sa pagpapahayag natin ng mabuting balita, ginagawa po natin ang ministry po ng ating Panginoon. No? At ang ministry po na ito, it seems to seek the lost and deliver the good news. Sa pamamagitan din po ng mga online platforms, yan po ay nagkakaroon din po ng katuparan. Kaya nga po, in every devotion natin, kung kayo po ay madalas nang sumusubaybay sa atin, we deliver the gospel of Jesus Christ. Kasi hindi po natin alam kung sino po ang maaabot pa
ng itong ministry po na ito. At yan po ang katotohanan na natutunan natin ngayon. Gusto ko lang kasing i-address din yung question, no? Marami sa mga hindi mananampalataya, sinasabi, ang tanong lagi bakit ba ang isang mapagmahal na Diyos, sinasabi mo God is love, sinasabi mo mapagmahal ang Diyos, bakit siya maglalagay ng mga tao sa impyerno? Why would He send people to hell? Yan ay isang magandang tanong ng isang ng hindi mananampalataya. At ang sagot po dyan is God does not send people to hell. Hindi po siya ang nagtutulak sa tao papunta sa impyerno. Lahat po tayo, dahil sinabi ko kanina, dahil sa ating kasalanan, lahat na tayo papunta sa impyerno. That is truth. That is the truth. Bakit? Kasi ang ating Panginoon, ang ating Diyos, isa ay makatarungan. At siya ay fair na Diyos, no? At dahil sa ating mga kasalanan, we deserve punishment. Di ba? Pag kami nagkasala nga sa atin, dapat may punishment tao lang tayo. Ang Diyos pa kaya. At dahil tayo ay nagkasala sa Kanya, meron tayong punishment. Pero ang good news po talaga dito, God is also a loving God. You know? Ang ating Diyos, siya ay just, siya ay fair, siya ay judge, pero He is also a loving God na gumawa po siya ng paraan para masatisfy po yung kabayaran ng kasalanan natin sa Kanya, para tayo po ay magkaroon ng pardon sa ating mga kasalanan. At yun nga po, ang send out niya sa ating Panginoon Kristo para siya po ang magbayad ng ating mga kasalanan. The ultimate sacrifice, di ba? The gift of salvation. Mga tao po pupunta sa impyerno hindi dahil doon sila binilangin ng Panginoon o pinipilit ilalagay sila doon ng Panginoon Ang mga tao pupunta sa impyerno dahil tumatanggi sila sa gift of salvation. Not because God sends them there, di ba? Parang ganito lang yan may bus na papunta sa bangin, no? Lahat tayo nakasakay ng bus na yon, nagbigay ng hope, 'di ba? Parang merong tumalon ka sa may talo na, pwede kang tumalon, no? Para maligtas ka. Marami ho sa atin hindi tumatalon doon sa kaligtasan na yon. Marami sa atin nananatili doon sa bus na papunta sa bangin. So, people go to hell because they refuse the gift of salvation. Pero nakita ko kasi sa mga napapanood natin ngayon, talamak na, di ba? Kung paano nila kutsain ang Panginoon, kung paano nila i-reject ang Panginoon, kung paano yung mga street preacher dinuduraan, di ba? Ang opening nga ng Olympics, mocking God, mocking Jesus, di ba? Kaya hindi malayo na isipin natin totoo sinasabi ng Panginoon, marami ang mapapahamak. Narrow is the way. Kasi dito pa lang nakikita na natin sa panahon natin ngayon, no? Hindi sila pupunta sa impyerno dahil sila po ay ginusto ng Panginoon na papunta sila ron. Pupunta sila sa impyerno sapagkat tinanggihan po nila ang Panginoon. And that's the absolute truth. Gusto ko lang pong ilinawin din yan. Yeah. So, brethren, rejoice because God loves us. Rejoice because the Lord does not wish for us to suffer. His will is for everyone to be saved. Yan po ang tandaan natin. But our God, di ba, ang ating Panginoon, He does not force people. Hinirespeto niya yung free will natin He does not force people to worship Him. He does not force people to accept the gift of salvation. Kasi we exercise our own will Meron tayong sariling kaloob mo. Pero, ang warning lang po dito, if we exercise our own will, we must also be prepared for the outcome of the decisions we make. Dito na po tayo magtatapos sa Matthew 24:4. Sabi po dito, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Jesus seeks the lost and preaches the gospel to all the world, before God ends the world. So marami pa, binibigyan pa ng pagkakataon. Hanggang ngayon, Jesus is seeking the lost. And He needs us to continue this mission. Kung kayo po ay naligtas sa pamamagitan ng inyong narinig, sana po ibahagi nyo rin po ang mabuting balitang ito. Be someone who seeks the lost for Christ. Naman po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Samahan niyo po kami hanggang tayo po ay makatapos at mamaya po ay babatiin natin ang lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito. Po.
search lang po natin. Ayan. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita. Na ngayong hapong ito natutunan namin, Panginoon, na hanggang ngayon ng aming Panginoong Hesukristo ay naghahanap po sa mga naligaw. Ang Panginoong Hesukristo po hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na ibinabalita ang magandang balita na kung sino man ang tatanggap at makikinig, Panginoon, ay magkakaroon po ng kaligtasan. Sino mang mananampalataya, Panginoon, sa magandang balitang ito ay hindi po mapupunta sa impyerno, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin, na kayo na rin po ang gumawa ng paraan upang kami magkaroon ng kaligtasan. Hindi po kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Hindi po namin masasatisfy ang inyong standards, O Lord. Hindi namin kayang pagbayaran ang aming mga kasalanan. Kahit ilang beses kami gumawa ng mabuti, Panginoon, alam namin in our nature, we always go back. We always sin. Kaya nga po, bilang mananampalataya at binago na ni Kristo, meron pa ring struggle, Panginoon po. Ngunit sa biyaya po, sa inyong biyaya, Panginoon, ay napaglalabanan po ito. Nawa, Panginoon, marami pang makapakinig ng inyong mabuting balita, ng inyong gospel, O Lord. Nawa, Panginoon, ay palambutin nyo rin po ang kanilang mga puso upang tanggapin po nila ang katotohanan ito. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay nagpupuri sa nakaraang linggo at sa answered prayers, O Lord, sa mga pagpapagaling niya sa amin, Panginoon, sa blessings, Panginoon, na even though we don't deserve it, patuloy kayo nagpapala sa amin, Panginoon. Salamat po. Patuloy po ang aming papuri sa inyo. Maging, Panginoon, sa mga nagdiwangan, magdiribang ng kanilang mga kaarawan, ang dalangin ko, Panginoon, ay bigyan sila ng mahabang buhay. Patuloy niyang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyang, Panginoon, na magamit din ang mga buhay upang lalo po silang lumago sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagdadalamhati, Panginoon, ng Basto family, Panginoon, for the passing of Arabasto, ang Mabalot family for the passing of Emerita Almaliel Losareto, maging ang Bishop Fernando de Vega at ang de Vega family for the passing of Inang Charing de Vega, Panginoon. Sa kanilang pagdadalamhati, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kaaliwan. Tanungin ko, Panginoon, na i-uplift niyo po ang kanilang mga spirits, Panginoon, sapagkat meron pong blessed hope, Panginoon, ang mga mananampalataya. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Patuloy niyong pagalingin sina Dory Grifalda at Cornelio Grifalda. Pagalingin niyo ang nanay Yolanda Belen sa sakit ng kanyang paa at binti. Kaya din ang blood sugar ng Sister Carmelita ay bumaba na po. At patuloy niyo pong hawakan si Loreline Ampua na may hyperthyroidism. At dalangin ko pagalingin niyo rin si Cristina Denoche sa kanyang ovary infection. Dalay ko, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem, ang speedy recovery ni Gay Castillo Doctor, Alaisa Rojas, Panginoon, ni Norma Castillo, at speedy recovery po ng sister lang, maging si Francesca Audrey Abad. Ngayon po, magbigay ng complete recovery po sa kanila. Dalain ko rin, Panginoon, na pagaligin nyo si Angelina Quitoriano na na-stroke, Ma'am Adele Mabalot, Panginoon, na may osteoarthritis, at Preacher John Dobo na may sakit, kayo po magpagaling sa kanila. Dalain ko rin, Panginoon, ang kalusugan po ni Ima Seni Paras, at kayo po patuloy na humawak sa kanya. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan, Panginoon, ng Mama Baby Villamiel, pagalingin sa kanyang hyperacidity, high blood pressure. Sila ilago, Panginoon, sa kanyang kidney stones, at si Salvacion Vargas sa kanyang blood pressure. Kayo po ang magpagaling sa kanila. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Geraldine Tangco sa kanyang recovery, sa kanyang health issue. Nilapit din namin, Panginoon, ang Ma'am Joyce Digan na merong gallstone, na Panginoon, makuha pa po sa gamutan upang hindi na po siya mag-undergo ng surgery. Nilalapit din namin, Panginoon, si Emilio Hapitana na meron pong bukol sa leeg, ang nanay Lourdes Mercalessia na meron din pong bukol sa leeg. Kayo po magpagaling sa kanila. Pagalingin niyo rin ang abdominal pain ng Sister Lynn Hapitana at ang stomach ache ni Jocelyn Hapitana.
Lalapit namin patuloy, Panginoon, si Mama Glo Agudon, bigyan ng kalakasan at kalusugan, maging ang nanay Susan Jose, patuloy niyong pagalingin sa pananakit ng kanyang katawan at tuhod. Lalapit ko, Panginoon, si Marlon na may hypertension and hyperthyroidism, at si Moises may kidney problems and hypertension. Ang mga anak po ng Ate Lisa Hardiniano, patuloy niyo rin pong pagalingin si Ate Lisa sa kanyang gout, arthritis and high cholesterol. At si Bobby Borja, Panginoon, hindi po kanalahanin, siya po ay na-hospital. Bigyan niyo po ng good health si Yen and Brian Matsarivic, maging si na Merlinda Kaakbay na may aneurysm, at si Jerry Sabala na may spine problem, kayo po magpagaling sa kanila. Nilalapit namin, Panginoon, ng Sister Baby Aya, maging normal po ang kanyang blood pressure at mawala na rin po ang symptoms ng kanyang thyroidism. Dalahin ko rin, Panginoon, ang Ate Hubing Pascual, siya po ay inyong pagalingin at kayo po ang tumugon sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Dalahin din namin ang complete recovery ni Tatay Tony Garubilas at si Monica Hernandez, pagalingin niyo po, siya po ay nasa ospital. Lalapit din namin, Panginoon, si Lola Gloria Adrias sa kanyang kidney disease, kayo po magpagaling sa kanya, maging sa karamdaman po ni Tita Josefina Adrias at ni Maria Gan. Dalangin ko, Panginoon, ang Tita Annette Kiben, kayo po patuloy na magpagaling sa kanyang insomnia. Ngayon din, Panginoon, ang Ma'am Yoli Jacinto, kayo po magpagaling sa kanyang karamdaman, maging ang family po ni Christine Sarmiento, at kayo po magpagaling sa kanilang mga sakit. Nalapit ko rin, Panginoon, ang Preacher TJ Mabalot sa kanyang blood pressure, kayo po mag-ayos po nito. Ang karamdaman din po ni Jenny De La Cruz, Panginoon, siya po ay inyong pagalingin. Maging si Tita Letty Lingkuran na Gapay, Panginoon, kayo po magbigay ng recovery and healing from cataract surgery. At tinalapit ko rin po, Panginoon, ang Pastor Virgilio Pansakala sa kanyang sakit, ang Anay Elvie Rivas sa pananakit ng kanyang likod, si Merity William Yel na merong COVID, si Tita Arlene De La Cruz na may pancreatitis at kailangan pong kapirahan dahil nagkaroon ng blood clot sa kanyang brain. Kayo po ang humawak sa kanya, mag-isa mga doktor, Panginoon, na gagawa po nito. Kayo rin po mag-provide na kanilang pangangailangan. Nalapit ko rin, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio na siya po ay mayroong vertigo. 10 araw na po ito, nawa po kayo po magpagaling sa kanya. Lapit namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may malubhang karamdaman, sina June Santos, Isagani Laya, Esther Mariano, at Rex Rosales na nagda-dialysis, sina Eme Reyes, Dorea Jade Borja, sina Corazon San Jose, Julita Elizalde, Giselle Juarez, Mary Rebamonte, Amparo Cruz, Lola Marcelina Salazar, at si Cheryl Estipona Valle na may mga cancer. Kayo po ang bigay ng pagpapala at pagpapagaling sa kanila. Dalahin ko rin, Panginoon, si Efren Inocencio, Berbarda Lopez at Perlis Kaar, maging kay Frank Hardin na may komplikasyon po sa diabetes. Lahat po ng nabanggit na pangalan, Panginoon, ay inyo pong kaawaan, kayo po magmirakulo sa kanilang mga buhay. Alam namin na marami silang pinansyal na pangangailangan, Panginoon, kaya lang po ang inaasahan namin na tutugon po rito. Patuloy namin nilalapit din, Panginoon, si Sister Grace Sigismundo, na maging healthy po siya, maging kanyang baby, nagkaroon po ng safe delivery. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, ng mga kahilingan ng bawat kapatiran, ang Chua family, ang Peter Gary, Sister Dang, kasama po ng kanyang pamilya. Kayo po magbigay ng pagpapala, Panginoon, at kayo po patuloy na magbigay ng biyaya sa kanila, patuloy na pag-iingat, patuloy na wisdom sa kanila pong mga desisyon na gagawin. Dalayan ko rin, Panginoon, ang aking pamilya. Bigyan niyo ako patuloy ng strength, good health, spiritual growth, maging si Sheila at si Shem. Ako, bigyan niyo po ka ng kalakasan at wisdom sa pangunguna, Panginoon, sa mga ministeryong inyong pinagkatiwala sa amin, maging sa aking pagtatrabaho. Maging si Ma'am Sheila, bigyan niyo po ng strength at maayos na kalusugan at wisdom po sa kanyang business, Panginoon. Nilapit ko ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos ng kanilang petition papers. Ang Nanay Dory Santos, patuloy na physical at spiritual strength, Panginoon, ang dalangin ko po para sa kanya. Nilapit ko rin, Panginoon, ang Ma'am Joyce, ang Digan family, Pastor Mike, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Patuloy na pag-iingat po sa Digan family sa kanila pong mga travels, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Ma'am Jenny Rapista sa ministry po na pinagkatiwala niyo sa kanila sa Lawaan ng TK, maging kay Pastor Jonathan
terapista, kayo po ang magbigay ng karunungan sa kanila sa gawain, maging ang pinansyal nilang pangangailangan. Nilalapit ko ang Inocencio and Abdulrazak families, patuloy yung bigyan ng guidance and provisions at patuloy na ingatan at bigyan ng provisions sa mga Merly and Preacher TJ sa kanilang missions field. Nalapit ko rin Panginoon Ate Beth Akong at ang kanyang family, patuloy niyong pagpalain, patuloy niyong gabayan Panginoon, at patuloy kayo Panginoon na magbigay ng maayos na kalusugan para sa kanyang pamilya. Nilalapit ko rin Panginoon sa sina Bingrain Severino, kanyang mga mahal sa buhay, bigyan niyo po ng kalusugan at kalakasan at gabayan po ang bawat isa. Nilalapit namin Panginoon si Susan Jose Gloriani, sa bigyan niyo po ng kalakasan, kalusugan, maging ang kanyang heart's desire Panginoon, maging ang Sister Yoli Jacinto, ang kanyang pong karamdaman, bigyan mo po sila ng kagalingan, kalusugan Panginoon. Ang Nanay Faye Carpio Panginoon, ang dalangin ko ay kalusugan po ni Fem at pag-iingat po kay Marlon sa kanyang pag-travel. Nilapit ko rin Panginoon ang Ma'am Baby Villamiel, ang kanyang mga loved ones, bigyan ng spiritual strength, kalusugan, ang kanyang heart's desires, maging kaligtasan po Panginoon ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Nilapit din namin Panginoon ang Brother BJ, Sister Mate, Sister Sarah, bigyan niyo po sila ng guidance and protection and blessings Panginoon, maging kanyang mga apo. Nalain ko rin Panginoon ang Tatay Nori, ang Nanay Nene, ang Tatay Nick, Nanay Neneng at Mami Baby, ang Ma'am Sue, maging si Tito Eddie Santos. Kayo po ang magbukulod sa magkakapatid, kayo patuloy magpala Panginoon, magbigay din po ng mga wisdom para po sa kanilang mga ginagawa. Nalain ko rin Panginoon ang Yaput family, ang Tatay Ferdy, Nanay Amihan, maging aking mga kapatid, ibigay niyo po ng wisdom, mercy and strength. Ang Baby Aya Avestruz Panginoon, bigyan niyo po siya ng healing and good health and spiritual growth para po sa kanyang buong pamilya. At dalaing din namin Panginoon ang transactions po at endeavors na Attorney Kent na maklose na po ngayong Friday at sa inyo pong biyaya Panginoon. Dalaing ko Panginoon ang Brother Marsaren, sila po ay nanakawan. Hawa Panginoon, patuloy ng ingatan ng pamilyang ito. Ngayon din Panginoon ang kalakasan po ng kanyang nanay na si Leonardo Saren, ng aking panalangin, maging ang pag-aaral po ng kanilang mga anak at kanilang spiritual na buhay. Dalayan ko Panginoon ang Orhino family, ingatan po ang bawat isa, bigyan po ng pisikal na kalusugan, maging spiritual na kalakasan Panginoon. At dalayan ko rin ay ang sa kaarawan po ng Preacher Renato, kayo po magpala sa kanya Panginoon. Ang dalangin ko ay good health po, continuous blessings Panginoon, at patuloy na magamit po siya ang kanyang buong pamilya sa inyong ministries. Nilalapit ko rin Panginoon si May Gorospe, nilalapit po ni Marian Cabana na may problema po sa Saudi Arabia, maging maayos na po ito. Ang MIBM Eastway na kanilang building project Panginoon ay aking din ko nilalapit, kayo po mag-provide dito ng kanilang pangangailangan. Nilapit ko rin Panginoon si Erlinda Kagomok, patuloy niyo pong ingatan siya at ang kanyang pamilya sa pagtatrabaho po sa Qatar, patuloy din na pag-iingat sa kanyang mga anak na si Brian at si Manch, na sila po ay patuloy na maging faithful din po sa lingkod sa inyo. Nilalapit ko ang Zapata family, ang Sister Percy Zapata, bigyan niyo po sila ng good health and paayos at palakasin ng kanilang spiritual life. Nilalapit ko rin po ang Teacher Elite Jose, bigyan niyo po ng kalakasan at mabuting kalusugan, at patuloy na Panginoon din ang dalangin ko para kay Kumo Valonen na magkaroon na rin po siya ng trabaho. Nilalapit ko rin Panginoon si Sister Joji para sa kanyang heart's desire. Ang family po ng Tatay Nick Santos, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan, maging sa kanyang anak na si June Santos Panginoon. Nilapit ko rin Panginoon ng Blessed Hope Christian Academy, patuloy niyong bigyan ng wisdom Panginoon, paggabay ang administrator, ang principal, ang lahat po ng teachers and staff, maging ang mga parents and students Panginoon. Patuloy pong magamit ang ministry na ito sa pagpapalaganap po hindi lang po ng edukasyon kundi pati po ng inyong salita. Pinalapit ko Panginoon ang inyong kalooban po para sa aming mga young people and young professionals, especially po
sa lahat po ng mga nagbigay ng commitment para sa inyo, Panginoon. Patuloy po nila na gawin ang lahat ng kanilang magagawa upang matupad po nila ito, at ang inyong kalooban pa rin, Panginoon, ang masunod. Dalain ko rin, Panginoon, ang Urara family, ay inyong kalooban sa kanila, sa kanilang buhay at sa ministries, maging kay Preacher Jabez, Panginoon, mangyari po ang inyong kalooban. At dalain ko rin, Panginoon, na ang wisdom, knowledge, and understanding ibigay niyo kay Sister Venus sa kanyang pag-aaral, gayon din ang spiritual growth ng bawat members, maging maayos po ang resulta ng kanyang laboratory. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang Sister Carmelita Belen, ito yung ingatan buong pamilya, ang kaligtasan ng bawat isa, at pati ang kanilang mga pangangailangan pinansyal, kayo po ang tumugon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang ministries po ng church, maging ang pangangailangan po ng aming church building. Lapit ko rin, Panginoon, ang mga elders and senior citizens na binanggit kanina, kayo po magpala sa kanila, kayo po magbigay ng paayos na kalusugan, tanggalin ang kanilang sakit na nararamdaman, at provisions po sa araw-araw. Maging ang mga online services, Panginoon, kayo po magbigay ng karunungan at katalinuhan at kaunawaan sa bawat magmiministeryo po upang patuloy na mapalawig po namin ang inyong salita, makapagbigay po kami ng spiritual strength sa bawat isa. Dalain ko, Panginoon, ang bawat na nanonood ngayon, manonood pa, Panginoon, ang kanilang mga heart's desires, O Lord, ang kanilang mga personal prayer request, ay kayo po ang tumugon at patuloy niyong magamit ang ministry na ito sa kanilang spiritual growth. Dalain ko rin, Panginoon, ang kaligtasan ng aming mga mag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na makakilala po sila sa aming Panginoong Jesucristo, at dalain ko ang patuloy na maayos na kalusugan ng bawat isa po na nandito. I-bless niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng nakinig at makikinig pa, kayo po ang pala sa bawat isa. Ito ba ang dalangin sa pangalan po ni Jesus? Amen at amen. Amen. Maraming salamat po at sinamahan nyo kami hanggang sa matapos ang ating pananalangin. Tayo po ay dadako na sa pagbati sa lahat po ng nakasama natin today. Ayan. Magandang hapon po kay Ma'am Baby Villamiel, Ma'am Joyce Digan. Salamat sa pagsama kay nawala pa. Ayan, kay Tita Liz, Ate Lisa Hardiniano, good afternoon po. Ate Beth Akong, good afternoon. At Sister Helen Ortiz Paras, good afternoon din po. At salamat po sa pagsama sa atin sa ngayong hapon, Nanay Elvie Rivas, Sister Nika Belen, Nanay Susan Jose, Tita Edith Santos, Ate Melba Hernandez, good afternoon po. Kasama rin po natin si Sister Elena Ontuca Evilla, Patricia Yabut, good afternoon. Kay Tita Annette Guevara Kiben, magandang hapon din po. Nanay Winnie Krame, magandang hapon po. Sister Carmelita Belen, kay Sister Baby Aya, good afternoon. Nakasama rin po natin Brother Nick Casyao, Sister Agnes Casyao, magandang hapon po sa inyo. Nanay Lydia Inocencio, good afternoon. Sa akin pong teacher na si Teacher Elite Jose, good afternoon po, ma'am. And then Ma'am Esther Orhino, magandang hapon po at regards po kay Preacher Nato, again happy birthday. And then Nanay Amihan Yabut, good afternoon. May bibingkoy pa pala ako dyan, pakiref muna sa kakon, baka di ko pa makuha ngayon. And then Bing Kuya, good afternoon. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Kay Auntie Ninita Sarya, magandang hapon po. Sister Venus Belen, at patuloy nating ipinapanalangin ang maging maayos po ang iyong kalusugan. Nakasama rin po natin si Jed Carl Adora, magandang hapon po. At salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kay Preacher Manny Nicolas, good afternoon po. Kay Brother Cyril Escobar, kay Brother Marsaran, good afternoon. And then nakasama rin po natin si Nanay Lourdes Mercalesha, si Sister Irene Careso, good afternoon. Sister Ami Kayabya, magandang hapon din po. Kay Tatay Nori Santos, good afternoon. Nanay DC Alvarez, yan, magandang hapon po. At alam ko kasama niyo dyan si Kuya Dennis, baka si Desa rin kasama niyo, good afternoon sa Alvarez family. Ayan, alright. At paumanhin po, kung di namin mabanggit lahat, again, we always encourage you, mag-leave po kayo ng comment, konting pagbati, upang maisulat po namin yan sa ating listahan. Sa pagtatapos po ng ating gawain, ay makabati po kami sa inyo.
Ito po ang Hardin ng Panalangin, ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut. At kasama po na Ma'am Sheila and Brother Shem. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik sa Thursday. At ito po ay pangungunahan ng Preacher Gary Chua at ng Sister Dang. And then ang prayer meeting po ng MIBC Silangan bukas po sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Muli, maraming salamat po. At patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.